sana'y nag-enjoy kayo doon sa ating day 1 ng ating panibagong Tuktuk Life Camping Adventures dito sa Camp Gilmore. At palabas pa lang tayo dito para pumunta sa next destination natin na camping site. Biruin mo, may ganito pala rito sa mismong dinaanan ko dito sa Pami, Laguna. Dinadaan-daanan ko lang ng pagkapupunta ng Real Quezon or Infanta. Napakasarap ng ilog. Hindi siya gaanong kalamigan, katamtaman lang. Ang sarap magbabad. Gustuhin ko pa sanang magbabad eh. Kaso nung oras na tanghaling-tanghali na tayo. Tuwang-tuwa yung mga bata, nakita yung mga alaga ko eh. Ano, okay naman kayong tatlo? Presko naman, nakapaligo na yung tatlo eh. Ang bis nilang natuyo buti na nga lang at naigurum ko na kagad tong tatlong to. Lalo na to si Mocha, kung hindi, hindi ko ulit to papaliguan. Mini dam. At tayo lalabas muna dito sa mismong looban na to at matarik-tarik yung ating tatahakin palabas. Ayos ayos. Ito na yung matarik na binabaan natin. Ngayon, aakitin naman natin. Sana pagdating dun sa mismong maliit na kalsada, wala tayong kasalubong. Hihirapan tayo. Ito yung single lane na kalsada. Uy! Wala naman tayong nalimutan na gamit. Wala, naalala ko pa. Mukhang wala naman, wala tayong nakalimutan. Okay, nakalabas na tayo mismo ng looban. Dito na ulit tayo sa labas. At ayun kitang-kita talaga yung pinaka Laguna de Bay. Baba muna tayo hanggang sa makarating tayo dun sa may crossing kung saan tayo lumiko papunta rito. Kanan na tayo. Itong kaliwa, kung saan dyan tayo nang galing. Pauwi ng bahay. Medyo parang maano dun sa kabundukan maulap at saka parang umuulan na. Dito na tayo sa mahabang rektahan. Di ko lang alam kung sakop pa rin ba to ng Pami o Santa Maria o ng Mabitak. Kasi ang alam ko, paglagpas nito, yung isa pang mahabang rektahan kung saan nandun yung tambayan ko, is yun yung Mabitak. Ito, di ko alam kung sakop na ba ito ng Santa Maria or Pami. Doon sa papasok mismo ng Santa Maria, ay may daan. Ito, itong isang daan na to, bago mag-Shell. Ito, Mabitak na pala itong lugar na to. Ayan Kaso, yung daan dyan ay sira-sira. Kaya hindi na ulit ako umulit na dumaan dyan. Doon na ulit ako dumadaan sa mismong crossing. At doon mas maganda talaga ang daan. Oras na ba? 1:24 PM. Ito na yung crossing. Kung saan, etong kaliwa, hindi ko pa napupuntahan tong kaliwang to pero ang alam ko, yan yung daan na kabila ng Siniluan. Kung saan pagka doon ka dumaan sa Hala-Hala, doon yung sa kabila. At dito rin ako lumabas doon after ng camping namin nila sa Dikon sa kilometer 105, which is dadaan ka ng 7-up hills. Okay, hindi na tayo sa lilikuan natin. Ito na yung daan papunta, paakyat ng 7-up hills. Konting naman to, konting rough road lang to, para lang makatawid tayo dun sa kabilang kalsada. Kung napanood niyo naman yung general na car namin ni Doc Bo, sigurado alam niyo na itong daan na to. Dito rin kami dumaan nila Jarvis, ni Gianni, at saka ni Kopi. So ang first time na dadaan dito ay itong si Mocha. Di naman nahirapan yung tuktok natin dyan. Kayang-kaya namang akitin niya kahit walang gaanong buwelo. Itong kanan na to, ang labas niyan yung kaninang tinuro ko sa inyong daan. Kung saan, yun yung bypass road. Na kung saan naman, panay sira-sirang kalsada ang dadaanan mo, mas mabuti pang dumaan ka na dito sa mismong bayan ng Santa Maria kaysa dyan sa bypass na sira-sira na, parang pinabayaan yung kalsada dyan hindi na inaayos ito na yung packet mismo ng 7-up hills. At saka mamaya
Ituturo ko sa inyo kung saan yung lusot, yung shortcut na dating dinaanan ko na may trail, yung pagka dinaretso mo yung papunta tayo ng Camp Gilmore, yung dire-diretso yung kinukwento ko sa inyo. Ngayon yung malalaman kung saan yung lusot nun. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Forever young, forever young, forever young. Yan, akyatin, segunda. Babad na yan sa segunda, hindi na tayo magpipremere dyan. Kayang-kaya na yan. Yung camping site na pupuntahan natin is na-search ko lang siya kung pwede ang car camping. Kasi nga, kalamitan dito sa mga dinaanan natin nung kilometer 105 ay hindi gaanong pwede ang car camping. Kalimitan, mga ano lang, yung aarkila ka ng tent or magte-tent pitching ka, ganun. Eh buti na lang, nakita ko tong pangalan ay Maple Campsite. Di naman tayo lalagpas yata dun sa mismong arko ng Infanta, dun sa may kilometer 90. Kasi alam ko, liliko na ron eh. Yun yung tinuturo ng mapa dito eh. Kalimitan, pagka nakakit na kayo dito sa mismong 7-Up Hills, is umuulan lagi talaga rito kasi napakataas na nito eh. Pag hindi umuulan, umaambon at malamig ang hangin. Ay, umuulan dito. Sa mga hindi nakakaalam, may dadaanan pa nga tayong rough road dito. Sana lang ay hindi gaanong kaputikan. At nung kami pauwi nila sa dik dito, nandun na kami sa rough road, saka biglang bumuhos yung ulan. Kaya nung pagdating namin dito, yung merong tindahan dito, tumigil sila sa dik. Tapos pinauna niya na ako. At kasi nga ay dadiretso na siya ng Lucena, dun sa tita niya. Eh hanggang ngayon, nandun pa rin naman yata sila sa dik eh. At merong ginagawa dun. Sige, una po kayo. Ito na yung lubak na ating dadaanan. Daan lang tayo. May matitilos na bato rin dito eh. Dito yung mga bato. Pagkatapos nitong mabato na to, doon yung mga medyo maputik, talagang malupa. Naalala ko lang, may nag-comment sa isang video ko, yung sa Malabrigo, yung sa Malagundi. Na sabi niya, nakakaawa daw yung mga alaga ko kasi stress daw sa biyahe. Nyek! Tingnan nyo nga kung gaano kasanay sa biyahe na tong mga alaga kong to. Although yan si Jarvis, ganyan yan, nakatayo. Pero enjoy yan. Si Kopi nga eh, oh. Tingnan naman, dinadaanan natin, ganyan-ganyan yan, ha? Oh. Ano na, si Mocha, oh, tulog pa. Alam nyo, mas nakakaawa yung alaga natin kung iniiwan nyo lang sa bahay. Habang kayo, pumupunta kayo sa mga lugar na magaganda, nagha-happy-happy kayo, tapos yung alaga natin naiiwan sa bahay habang hinihintay tayo. Mas nakakaawa yung ganun. Alam nyo ba na mas masaya ang mga alaga natin pagkakasama natin sila? Kaya sa mga ganitong biyahe, although nakikita nyo na parang stress sila dahil sa mga dinadaanan namin at kung gaano kalayo yung biyahe namin, pero sa totoo lang, masaya yan sila, lalo pagkarating namin sa isang lugar kung saan kami magkakamping. Siyempre pagkarating naman namin, nagpapahinga din muna kami. Tingnan nyo nga si Kopi. Oh, tulog. Tulog si Kopi, oh. Kaya yung dinadaanan namin, malubak pa, ha. Sanay na yan sila. Kasi naman magkamping ako ng nakatuktok, tapos mag-isa lang ako. Pwede ko naman silang isama. Alam nga namang, iwanan ko lang sila sa bahay, naghihintay sa akin hanggang makauwi ako. Samantala nung nabiyahe ako, na si Bisti pa lang yung gamit ko noon, nasa isip ko na talaga na isama sila. Kasi nga, kapag nasa malayo rin naman ako, iniisip ko rin naman yan sila. Kinakamusta ko yan sila kay Angel. Kung kumain na ba, kung okay lang ba sila. Minsan, ang kwento sa akin ni Angel, laging naandun lang daw sa may pintuan, iniintay akong umuwi. Siyempre, mas nakakaawa yung ganun, di ba? Kaya wag niyo sasabihin na nakakaawa itong mga alaga ko dahil stress daw sa biyahe. Nyek! Natatawa na lang ako sa mga ganong comment eh.
Yan na nga, umambon na. Pagkatapos natin lagpasan yung mismong rough road, umuulan pa dun sa ating pagkakampingan, hula ko. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Dito lalabas mismo pag dinaretso yung dun sa mismong Camp Gilmore. Ayun o, to Barangay Bakong Sigsigan, Pami, Laguna. So dyan yung daan na yun. Kaya pagka dinaanan nyo yan, bago kayo makarating siguro dun sa mismong pababa ng Pami, Laguna, ay mayroon kayong trail na dadaanan. Ewan ko lang ngayon kung di pa rin gawa yung kalsada ron. Kasi nung dumaan ako dun, yung sobrang tarik ng packet nga nun, malumot yung daan. Kaya nakakatakot. Makas-lakas pa yung ulan. Malandyong yan. Sinarado ko na muna yung mga kortina at umapasok, nababasa yung dalawa sa likod eh. Okay ka lang dyan, Jarvis? Huwag ka nang sumilip. Kaya nga, tanggalin ko muna yung leash mo para lumayo-layo ka dyan sa tabi ng mismong bintana. Oh. Huwag ka nang sumilip naman, nababasa ka na naman. Oh. Si Kopi nga, tumabi sa'yo dahil umaano dun eh, yung tubig eh. Malapit na naman tayo, which is 6 minutes na lang or 3.0 kilometers. Alas 2 na ng tanghali. Sakto lang naman sa check-in time natin. Nakalabas na tayo at nandito na tayo sa Marilake Highway. Maulan pa rin talaga. Ito na naman yung foggy-foggy. Maling-mali yata na nagsando ako ngayong araw na to. Ramdam ko na yung lamig. Oh, grabe yung fog. Para nung dumaan kami nila sa dik ng gabi. O ito na, di ko gaano makita yung arko ng Impanta. Nalagpas pa tayo, tapos saka tayo kakanan, may papasok na kanan. Ito na yung kilometer 90 eh. Di ko lang alam kung yung dadaanan natin papasok ay sementado o rough road. Pero sana ay sementado. Pero mukhang rough road. Pero sabi nung sa campsite, kaya naman daw ng tuktok. Ayun, daming tao ngayon sa kilometer 90. Ito, itong kanan na to. Mabato. Opya. Gaano kalayo mula dito sa kanto is 800 meters. Maple Campsite. Sana ay pagbigyan muna din tayo ng ulan na to na makapag-set up muna. Ay. Medyo tatagilid lang tayo ng kauntian ha, mga ungis. Jarvis, wag kang masyadong kasilip ha. Sinarado ko na nga yan eh. Opya. Okay tayo papunta. Kasi pababa. Pagdating ng palabas tayo bukas, kaya naman kasi mabato. Wag lang yung talagang maputik. Mahihirapan tayo. Copy, dyan lang ha. Dito sa parting to, meron ng simentado. Kaso, dalawang gilid lang, mga pang 4 wheels. Pero kaya naman ng 3 wheels to. Ayun, maputik dun. May parting harapan. Ito lang, dahan-dahan. Parang ang hirap nito pabalik ah. Ay, nako. Ito lang, dahan-dahan lang tayo. Delikado yung gitna eh. Okay. All goods. Woo! Sana bukas, wag nang umulan bukas. Opya. Okay. Ay. Medyo malayo-layo pa yata. Pero mo, 800 meters lang yan ha. Pero pagka gantong daan talaga, kakabakabahan ka rin eh. Tapos uneven surface pa. Opya. Paakyat. Kaya yan. Tiwala lang. All goods. Para akong bumalik sa sa daan ng Bangkong Kahoy Mas mahirap na daan, mas magandang lugar. Yun ang napapansin ko lagi. Di ba? Opya. Lusong. Uy, malalim yun Jarvis, wag kasilip. Aba, tumatagilid tayo. Kunti na lang. Magpakita ka na, signage. Na malapit na tayo.
Nang makahinga na ako ng maluwag-luwag. Nakikita ko lang signage dito ay private property, no trespassing. Kaya to, kaya. Mabutit inanuhan, tinambakan ng mga bato-bato rito. Ay. Obya. All goods. Ay, O, diba? Malapit na. May nakikita na akong bahay, eh. Ay! Tumagilid, tumagilid! Uy! Grabe naman yung ulap. Grabe yung bumungad sa ating ulap dito, ha. Saan mismo yung campsite? Baka dun pa. Diretso pa? Abay, maputik na dun, oh. Pero may nakikita na akong parang mga bahay-bahay, parang tipi hut. Siguro yun na yun. Ito na, may nakalagay na, oh. Maple Nature Camp. Tingnan natin. Maputik na, oh. Kapal ng putik. Ito. Ito na yun. Sementado na, malapit na. Ay! Ayun. Babahura pa. Dito siguro pwedeng mag-camping, mag-car camping. Ganda. Yan. Teka lang, kausapin ko lang yung may-ari or yung nandito sa may information. Good afternoon po. Magka-car camping po. Nag-message na po ako, eh. Dito. Dyan po. Siyempre, yung mga dumadaan, at least hindi kayo stop. Akala ko dadiretso pa ba? Maano na? Paputik na. May hugasan na doon. 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 Yung pong parang waiting shed na yan? Oo, waiting shed. Okay. Gusto mo, hindi ka kasi. Ito muna okay. kayo tumambay kasi wala namang iba. Solo nyo na to. Para ka na rin nakatent. Pwede mo kayo park actually dito eh. Pwede mo kayo park actually dito. Tapos dito muna kayo. Dito kami ngayon sa loob ng tuktok at iniintay-intay lang namin kung titila tong ulan para sa ganun makapag-setup na kami. Tinamaan na ako ni Sir Paul, yung nakapulang sando kanina. At siya yung may-ari dito. Tiyempo lang tayo na kahit papano tumigil para makapag-setup tayo. Nakakita na ako ng pwesto. Meron din pa pala sila doon sa may parting pababa pa. So sabi ko doon na lang kami at meron naman doon kalapit na CR eh. Okay na kami doon basta merong CR at saka tubig na pwede nating magamit. Ikaw, nagsusumilip ka pa, umuulan na. Jarvis, tamo, basa ka na naman dyan. Tamo, naglaro na naman to. Tingnan mo si Mocha. Siya pumapatong kay Jarvis. Ang kulit eh. Oh, sige, maglaro-laro kayo. Si Kopeto, nasa may gilid lang. Hinahayaan niya lang yung dalawa. Nagtatry ako mag-connect ng internet pero wala. Kahit full bar yung signal ng Globe, wala rin. Smart, wala din. So, disconnect muna ulit tayo. Sige, laro lang. Kahit umuulan. Yan ang kagandahan pag may tuktok, oh, di ba? Kahit sa loob lang ng tuktok, eh, naglalaro-laro na to sila, oh. Masaya pa rin kahit na masama ang panahon sa labas. Si Kopi, oh. Nonchalant. Tingnan nyo kung gaano kakulit to si Mocha, oh. Siya ang umiibabaw kay Jarvis. Kaya unang nabubuntis, eh. Batang-bata, nabuntis ka agad, eh. Hindi namin alam kung sino nakabuntis dyan kay Mocha, eh. Although mas matanda to si Kopi, pero hindi pa to nabubuntis. Sabi ko kasi wag eh. Pag siya nabuntis, sabi ko hindi na siya sasama sa akin. Hoy Mocha, tumigil ka ha. Ganyan-ganyan ka rin nung nabuntis ka. Ikaw ang unang umiibabaw. Laro lang. Oras ba? Medyo nagugutom na ako ha. Alas 3 na pala. Malakas ang ano ha. Hello, lakas ng hangin. So ang gagawin kong setup na lang siguro yung katulad ng ginawa ko ng Mount Banoy. Hindi na ako gaano maglalabas ng gamit. Papatong ko na lang mismo dun sa lamesa. Buti, tumila na yung ulan. Okay na, makakapag-setup na tayo. Oh. Umaambon-ambon na lang. Pero kaya na yung mag-setup. Huwag naman sana muna agad lumakas. So ito yung gate, pagpasok pa lang, ayan na agad. Oh. Pwede na dito. Tapos yun yung mismong CR, meron doon daan pababa. At kanina ay dito ako tinuro ni Sir Paul. Bagong tambak pa lang to. Oh. May daan pa pala doon, pababa doon. Kung saan meron daw dong batis. Sabi ko dito na lang sa taas, mas okay naman dito eh. Grabe yung ulap oh. Pero yun dinadaan-daan na lang natin yung arko ng Infanta. Yung palang papasok na kanto ng Pakanan, merong magandang campsite na nandito. Grabe, sana bukas, okay na. Oh.
Para tayo nasa Mount Bani ulit eh. Siya, madaliin ko na mag-set up. Inabutan na naman tayo ng ulan. Pero okay lang, at least yun. At least medyo mabilis nang itayo ngayon tong ating owning. Whew. Ano, kamusta kayong tatlo? Okay lang kayo? Yung hangin parang sa Mount Banoy din eh. Bigla eh. Pero all goods naman. Diba? Pag natuto tayo, okay na. Mabilis ko lang din na i-set up. And kampante naman ako na hindi to basta-basta mabubuwag. Grabe, wala na talaga makakita oh. Zero visibility na talaga dun oh. Problema ko na lang ngayon ay yung aking kakainin. Inulutuin ko. Paano makakapagluto yan? Lakas ng hangin. Ay, dinadala ng hangin. Lakas ng hangin. Nagsasahing na ako eh. Chill lang kayo dyan, chill lang. Matulog kayo kung kayo matutulog. Mamaya pa kayo kakain. Grabe yung hangin. Tingnan nyo. Sobrang lakas ng hangin. Yung naandito na pole. Nabali oh, naputol niya. Kaya pinagpalit ko yun nandito. Nilipat ko rito para mas mahaba. Kaya dapat talaga ganito yung mga pole na gagamitin nyo pag sa ganito kalakas na hangin no? Makapal. Unlike nung ordinary, yung mga kasama sa mismong owning, ganito lang. Ganito kaninipis. Eh pag bumaluktot to, diretso putol na. Akala ko tatangayin na naman yung owning eh. Nung pagtingin ko, naputol lang pala yung pole. Buti na lang ganun. Matibay na naman yung pagkakatali eh. Wala nang ligtas dyan. Talagang baon na yan. Mamaya ako magpapalit ng damit at nabasa. Baka magkasakit tayo eh. Hinihintay ko lang maluto yung sinaing. Tapos hindi naman tayo makakapag-ihaw. Yung plano ko sanang inihaw. E di prito na lang natin yung natirang karne. Ganun na nga lang mangyayari talaga. Ito mo, sarap ng tulog nila oh. Sarap ng hangin kasi ang lamig eh. Ganyan pagka nakatuktok, di ba? Kung halimbawa nakamotor ako tapos kasama ko si Kopit, inulan. Wala, basaan na lang kami. Magpapakabasaan na lang ulit. Oh, grabe lakas ng hangin. Grabe, sa sobrang lakas ng hangin, oh, natanggal yung mismong pagkakabao ng pegs. Ewan ko na lang pag yan, nabunot pa. Luto na yung sinaing. Dahil ipiprito na lang naman natin tong natirang karne. Eh, bubudburan ko na lang ng ano to, salt and pepper. Grabe naman yung taba nito. Ipuputol-putulin ko at para na sa ganun kasya sa ating mismong kawali. Yempo tsaka yung natirang pork chop. Sana'y kumalma ka na, please lang. Kalma-kalma lang muna. Papakain pa ako ng aking mga junakis. Mga batuta ko. Uy, dinadala ng hangin ng pepper. Black pepper. Uy! Ayun na yung araw eh. Papunta pa rito yung madilim na ulap na to oh. Sana bukas umaraw ka naman. Para naman sa ganun makita natin yung kabuang itsura ng view rito sa likod ko. Ito na ang ating sinaing. Dito na ako kakain sa kalderong to. Para konti lang ang hugasin. Langis. Okay na siguro yung langis na yan. Isa-isa lang natin ilalagay. Pa isa-isa lang tayo magpiprito. Ganda na nakikita ko rito, maliwanag na dun, oh. Ganda na nung araw eh. Hindi na natin masisilayan. Grabe yung pumupunta rito ng fog eh. Alas yung lahat ng pag na nanggagaling dito papunta sa atin eh. Prito na natin to. Nang tayo makakain na ba? Nagugutom na ako. Ay! Hangin, ang lakas. Dat pala, inuna ko tong pork chop eh. Ito agad na nailagay ko eh. Ay siya, yan na. Kung ano yung unang naisalang. Ganda sana oh. Pero tumigil na yung ulan no. Malakas na lang talaga yung hangin. Bigla. Uy. Wala, dumikit na agad sa ano. Sa kawali yung ano. Yung baboy. Gandang pagmasdan nung ano, nung araw doon oh. Palubog na. Anong oras na ba? Mag-aalasin ko na pala ng hapon. Sakto ano na to, dinner to.
Kumain naman ako kahit papaano ng biskwit kanina. Yung baon-baon ko. Prito ko na lahat. Eh baka masira pa tong baboy eh. Kung hindi ko pa ito lulutuin lahat. Ay, ayan na. Nawawala na ang liwanag. Yung ilaw ko nga pala. Medyo nag-aalangan ako ilagay dito yung ilaw. Mamaya tumalsik eh. Huwag dito sa mismong pumapagpag yung awning. Hindi na ako sigurong kumain ito. Meron na naman akong kahit pa paano naluto na na ulam. Ay. At pinipirito ko pa yung iba eh. Tignan ko nga kung may lasa. Panay taba. Okay na din. Kaysa wala. Lagyan ko na lang ng ketchup para magkaroon ng lasa-lasa, pampasarap. Alam nyo ba, nung bata ako, kapag ang ulam ko, nung kahit na anong prito, masarap talaga pag may sausawan na banana ketchup. Kahit hanggang ngayon naman ganun pa rin naman ako. O di, sumarap-sarap. Sabihin nyo, hindi ko kayo inaalok kayo. Itsurang ano nga lang, parang dugo, no? Pero ketchup yan, ha? Malambot naman yung karne. Paano lang talaga yung taba? Madami. Pinakita akong aso eh. Sayang naman yung mga tabao. Grabe yung tabao, ang lalaki oh. Chu! 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 Siyempre hindi pa kasi sanay. Hindi ako kilala eh. Ito pa! Chu! Sige, kumain ka ng kumain. Ayan, magkakatabi na yan. Kunin mo na lahat yan. Nahihiya pa. Paisa-isa pang kinakain. At di ko naman makakain at baka ako'y high blood din dito sa taba na to. Lalaki oh. Mamaya ubos na to dun sa ason yun. Ayun! Ang ganda! Tingnan nyo yung burrito. Boom! Ayun yung Laguna Lake oh. Ang ganda nung araw dito tapos yun oh. Nagpakita rin sa wakas. Ganyan pala yung tsura dito pagka nahawi. Grabe yung lakas ng hangin oh. Yumuyo ko yung awning ko eh. Ganda no? Oh. All goods. Akala mo pa ano pa lang yung araw eh, palabas, pero palubog na yan. Ang ganda lang ng burrito. Kaya sana bukas gumanda yung panahon nang sa ganun mas maganda yung makikita natin. Hoy, huwag niyong tahulan. Hayaan niyo siyang kainin. Di man kayo pwede ng taba. Kinakain na nung aso. Pinagsama-sama ko na eh. Medyo nilalamig-lamig na ako ah. Nararamdaman ko na yung lamig. Kailangan ko na magpalit ng damit. Ano, nagugutom na? Huwag na mag-away. Huwag na magulo. Tama yung diaper mo, Jarvis. Tinanggal mo na naman. Yung isa, lipat dito sa harap. O, ikaw na lang, copy. Di magkanda o gaga eh. Si gutom na gutom ka naman. Pinapabayaan ka ba? Oh. Oh, Jarvis. Oh, dito sa'yo, Mocha. Mocha! Oh, ito, Mocha. Oo. Alam mo, hindi pinapakain tong mga to, ha? Ubus yan, ha? Ayoko na may tira, ha? Oh, mas madami na sausage niyan kaysa dun sa dry. Yung dry, yung tira nyo lang kahapon yan. Pinaghati-hati ko lang. Woo! Ganda. Sarap tingnan. Lalo siguro bukas ng umaga yan. Napakaganda niyan. Ano? Okay na, Mocha? Ubus na. Yeah. Wow, ubos na. Iyo, Jarvis. Mukhang gutom ka pa. Tama na yung ganun lang. Ubos na rin O ikaw, kakainin mo pa yung daray o papakain ko yan kay Jack? Kay Jarvis. Dito ko na lang pala sa may labas ng tuktok ko ilagay itong ilaw. Mahirap dito sa awning eh. Oh, di ba? Tapos yung isa dito naman sa loob. Nakapagpalit na ako ng suot. Nakapanlamig na tayo. Oh. Naalala niyo itong suot ko na to? Parang ito rin yata yung suot ko ng Mount Banoy. Oh, yan din yung outfit ko na yun eh. Oh. Mamaya, madilim na. At wala na talagang liwanag mamaya. Pero sana makita natin yung itsura dito. Kung may mga liwanag dun sa baba. Mali pa nga ako ng lagay nitong awning eh. Yung pagkakakabit eh. Dapat pala ito pa-horizontal. Hindi ganyang itong may linya na to, itong tahi. Dapat pa ganito siya. Hindi pa ganyang straight. Okay na. Nailagay ko na. Kailangan naman baguhin ko pa. Mahirapan lang ako. Ano mo ka?
O, tamo, tulog na yung dalawa, oh. Eh, nagpapahinga lang pala yan. Hindi pa pala tulog yan. Dahil kumain na rin naman kaming lahat, eh, ako'y magkakape-kape lang. Buti meron pa pala ako natitirang isang kape. Papainit na ako ng tubig. Meron nga palang wifi dito sa Maple, kaya nagpa-connect na ako kahit na walang signal. At least kahit pa paano ma-update ko yung asawa ko. Medyo may pagka-tridor ang hangin dito eh. Mahihirapan ka magpalipad ng drone. Bigla-bigla eh. Mamaya biglang bumaliktad yung drone eh. Patay tayo dyan. Maraming salamat nga pala kay Sir Paul at saka kay Ma'am May, yung owner nitong mismong Maple. Kaya pala ang pangalan ay Maple kasi pinagsamang pangalan nila May and Paul. Maple. Galing, no? Kung pupunta at magkakamping rin kayo dito sa Maple campsite, ay mas maganda na magpabook na rin muna kayo. Mag-message kayo sa Facebook page ng Maple Campsite, which is itong nandito ngayon sa inyong screen, na sa ganun ay sigurado, di ba? Kasi limited lang yung tinatanggap nila na nagkakamping talaga dito. Teka lang, patayin ko muna. Kasi dito sa pwesto kong to, eh halos parang 3 lang yung kasya rito na pwedeng mag-camping. Kaya limitado lang. Tapos yung dito naman sa may parting baba, eh mga 2 pa lang muna. Pero kung halimbawa naman, eh magre-renta kayo nitong parang tipi hut na to, eh walang problema. Okay na okay. Sigurado na magiging masarap ang tulog namin dito at napakalamig. Yung 3 pa nga lang, eh tulog na eh. Oh. Tingnan nyo naman sa likod ko. Oh, ayan, tulog na kagad. Oh. Sarap na sarap. Ang lamig eh. Woo! Sayang, di ko nadala yung aking kapihan. Eh, sigurado na itong aking kape rito eh mabilis lalamig. Wala, dinadala pa ng hangin. Iisang kape na nga lang, dinala pa ng hangin. Very wrong. Very wrong ka magsalin. O, konti na lang tuloy na ditong kape. Kape tayo. Sabi sa akin ni Sir Paul, wag daw akong magmadali. I-enjoy ko daw tong lugar. Kasi talaga namang maganda sa totoo lang. Kung halimbawa ang pagdating kaagad natin dito, eh hindi umuulan tsaka hindi foggy. Eh napakagandang tanawin agad yung bubulaga sa atin dito eh. Ito yung isa sa nagustuhan ko pagka nagkakamping sa kabundukan. Yung napakagandang tanawin. Malamig na klima habang nagkakape. Yung nga lang, napakalakas ng hangin. Eh at least ngayon sigurado na tayo sa ating tali sa ginawa nating pagsa-setup ng ating owning. Kahit na gaano mang kalakas yung hangin na yan, hindi na tayo dadalhin. Depende na lang kung katulad nung nangyari dun sa pool ko na nabaluktot or nabali. Tapos nahugot pa yung pegs. Wow! Ganito pala itsura dito oh. Pagdating ng gabi, pagkakita yung mismong mga ilaw dun sa baba, ayun oh. Ano na nga lang ngayon, ito medyo mafag na rin dito sa pwesto ko. Baka mamaya eh wala na namang makita rito. Pero nakikita nyo ba? Ayun yung mga ilaw dun sa baba oh. Ganda no? 3 kong kasama oh. Sarap na ng higa oh. Kahit malamig eh oh. Kasya naman pala kayong 3 eh. Pagka malamig namamaluktot eh. Alas 7 ng gabi at ako ay humihilab ang tiyan. Kailangan kong tumae. Tingnan din natin yung itsura ng CR dito. May 2 pinto. Yun. Wow! Ang linis. Ayun. Napakalinis. Pares lang ng itsura nito dun sa kabila. Ayos, merong bidet. Parang hindi ko na kailangan yata ng yung aking mahiwagang gamit. Success! Success tayo. Nakaraos tayo. All goods. Yes. Oh, ano lang ako. Chumebs lang ako. Ikaw naman. Ayun na, natatakloban na tayo ng fog. Oh, kita ba? Kita ba sa camera na natatakloban na tayo ng fog dito? Wala nang ganang makita sa paligid. Oy, tulog na. Diretso tulog na ulit. Nagising at nakitang wala ako sa labas. Tanggal na ilaw niya ha. Sinarado ko na yun sa kortina nila na sa ganun eh hindi gaanong kalamigan. Butit meron pa pala ako natitirang biskwit ito oh. Yung bigay sa atin. Eh, mamaya ako hinga-nguya-nguya. Belgian butter. Wow. Sarap to, solid to. Magagamit ko din ang aking comforter. Paano ba ako makakatulog nito? Para kami niyayanig dito sa loob ng tuktok eh. Pag humangin na malakas eh, yumuyug-yug eh. Ayan na, ayan.
Tingnan nyo, pagka gumalaw yung mismong ilaw na to, ibig sabihin malakas yung hangin. Nagising tuloy si Jarvis. Ano, inom tubig? Inom kang tubig? Diba sabi ko sa inyo, pagka malamig, wag na wag kayo magpapawala ng tubig. Lalo na't ihi kayo ng ihi. Naka-diaper kasi to sila eh, kaya hindi ko alam kung umiihi dito eh. Kayo, iinom kayo hindi? Hindi, tulog na pala yan. Ayun na kayo. Ang lakas ng hangin. Yumuyog-yog. Pag sa bundok, kailangan ko masanay ng ganito. Lalo't ganitong open pa. Yung yan, ka ba? Lakas ng ulan, no? Grabe yung turo doon sa awning. Pag nasa kabundukan talaga, ang bilis magbago ng panahon. Babasa ba yung upuan ko? Hindi naman siguro. Ang sarap naman ng walang inaalala. Dire-diretso lang ang tulog, no? Oh. Ito na nga sinasabi ko, baka biglang mahugot yung pegs eh. Oh, nadala yung isa. Ay, nako. Ay, grabe yung hangin dito. Martilyo. Butat di pa ako natutulog. Naramdaman ko may lumagabog eh. Buti na lang, nalagyan ko pa na ang isang tali dito sa gitna oh. Kung hindi, dire-diretso, dala tong buong awning na to. Ay, buti na lang at gising pa. Sino ba makakatulog sa ganyan sitwasyon? Grabe talaga yung hangin eh. Birin nyo kung gaano kalakas yung hangin. Nabunot yung pegs. Oh. Pangalawa na yun ha, pangalawa na. Yung sa pares dito sa kaliwa. Kasi yung hangin ang gagaling dito sa kaliwa. Yung harapan tsaka yung pangalawa. Ano kaya kung ibaba ko to? Tanggalan ko ng isa to. Oh. Tapos baguhin natin yung pegs, ilayo natin para mabatak. Baon na yan oh. Pag yan nabunot pa, ewan ko na lang. Okay na siguro yan. Medyo nabawas-bawasan yung pagpag ng mismong awning. Bumaba nga lang. Kaysa naman katulad nung kanina, talagang todo pagpag yung awning. Pag talaga malakas ang hangin, dapat talaga ganito yata. Kailangan babaan mo yung pole. Para na sa ganun. Ayan. Ito yung mga karanasan sa pagkakamping na marami tayong natututunan sa mga ganyang sitwasyon. Diba? At least alam na natin. Pagka ganyang nasa bundok, malakas ang hangin, babaan ang pole ng mga ng ating awning. Kailangan baon na baon ng pegs. Pag yun, nabunot pa yung pagkakabaon ko na yun, aba, grabe na. Mga alaga ko, tulog na tulog ang mga alaga ko. Sarap na ng tulog nila. Mamaya siguro makakatulog na rin ako. Hindi siya pa na. Kita-kits bukas. Tingnan natin. Sana ibigyan tayo ng magandang panahon bukas. Sana hindi na ganito kalakas yung hangin. At sana ay hindi ganong mafag. Para sa ganun makita naman natin yung kabuuan ganda nitong Maple Campsite kung saan to naandun. Try din natin bukas na tingnan yung yung sa may baba. Yung sinasabi ni Sir Paul na batis. Si Jarvis na lang siguro ang sasama ko. At ito naman ang talagang pangsabak sa mga adventure. At yung dalawa kong babae, naku, napakakulit. Matatakotin pa, magpapabuhat lang yung dalawang yan. Bukas na lang ulit. Ay, wah! Oras na.
6 ng umaga. Ganun pa rin yung panahon, di nagbabago. Kagabi paputol-putol pa rin yung tulog ko kasi inaalala ko yung owning. Nilagay ko tong tripod dito kasi naiipon yung tubig. Nakita ko ang daming tubig buti hindi nga bumigay yung owning Ayun, umuulan pa rin. Makapal yung ulap pa rin sa paligid Mukhang di tayo pagbibigyan ngayon ng panahon Kumusta ang aking 3 batuta? Dito lang tayo sa tuktok ha. Di tayo makakalabas di pa rin ganun kagandang panahon. Nalaman mamaya kung anong oras tayo aalis dito. Sana pagbigyan man lang tayo kahit saglit. Para sa ganun Layo, lakas pa rin ang ulan Tapos sumasabay pa yung lakas ng hangin. Grabe. Tapos yung dadaanan pa nga pala natin Sana hindi naman mabahura tong tuktok dun. Hindi ko na nga lang din na-video kagabi yung isa pang pangyayari na ito na naman sa kanang unahan, di ba pinagpalit ko yan tsaka dito kasi naputol yung pole. Pinagpalit ko ulit kasi natanggal yung yung mismong pegs na naman pero inilubog ko na siya na maigi sa lupa ngayon. Wala tayong magagawa ngayon kundi matulog muna at mag-intay kung anong magiging itsura or panahon hanggang mamaya. Naglalaro na naman yung mga alaga ko hindi sila makalabas dito na lang sa tuktok maglaro. Buhay pa yung ating ilaw sa labas Diretso tulog. Sarap naman pakinggan ng patak ng ulan. Okay yung 3. Tulog ulit. Haba na naman ang tulog nyo sa bagay. Mamaya ko na kayo pakainin. Mamaya na kumain. No? Huwag na magalit. Diyan lang. Maglaro-laro lang muna kayo dyan. Dito lang tayo. Kulong lang tayo sa tuktok. Kanina pa nangungulit ang mga alaga ko. Mukhang gutom na. Bagay yung kayong pagkain dito. Ako, kailangan ko pa magluto para kumain. Mamaya na ako. Kaya pa namang magtiis. Naubos ko na yung cookies kagabi Ito na yung last na baong kung pwedeng basta-basta na lang kainin Wait lang! Magmamadali naman to si Mocha Hindi makapaghintay Hirap na nga ako dito Mocha! Wait lang, ito na Isa-isa lang muna Copy. Jarvis, marunong ka naman maghintay Last one, ang marunong maghintay at pasensyosong si Jarvis. Ubus yan konti lang yung dry niyan. Buti pa ang aking mga batuta, kumakain na si Daddy mamaya pa. Hindi ko naman pwede pabayaan yan pagka ganyan nagugutom na. Mga siguro 9:00, iiglip pa ako. Tingnan natin kung makakababa pa tayo dun sa may batis dun. Kapal lang hamog Sabi ko, kain pati dry O ba't hindi kinakain ng dry? Sausage lang. Talaga naman, coffee Tinapon pa nga. Ikaw, mga para-paraan mo din Talagang itinapon mo ata Yan. Talagang ito, inuuna nito. Sausage muna. Sa kanya yung dry pagka pinagalitan ko na. Sana'y tumigil ka na. Oras pa kami nito. Kung halimbawa man, naalis pa ako ng gantong panahon, magliligpit ako, magpapakabasa na naman ako. Inom ng tubig. Mamaya pa. Mamaya pa inom tubig. Hoy, umibabaw ka na naman dyan, Mocha. Magpapakaano ka dyan kay Jarvis, Ikaw, Sinanay lang ang type niyan. Huwag kang pumilit. Yun. Ay. Umaraw na. Thank you, Lord. Umaraw na sa wakas. Ay, thank you, Lord. Ayun, ang araw. Nagpakita din. Ay, yun. Yan ang view. Pakita ko na ngayon sa inyo yung tsura ng view rito. Pagka nahawi yung buong kaulapan,
Nasa ano din pala ito, kilometer 105 eh. Pero all goods na. Makakapagluto na ako siguro nito. Kailangan ko munang taasan to, pagpalitin ko ito tsaka ito. Ay, sa wakas, buti na lang. Kala ko, hindi na talaga aaraw eh. Huwag naman muna masyadong hahangin. Kala ko di natin masisilayan, kaya ako kailangan pa natin ulit bumalik para makita ng maayos eh. Sarap din ang tulog ko nakatulog din ako ng maayos nung pagkagising ko kaninang magang-maga tapos natulog ulit. Ano, kamusta ang tulog nyo? Ha? Ayos ba? At ako magluluto pa ng aking kakainin. Magsahing na tayo. Ano? Gugutom pa rin kayo? Ha? Mga nakatanod eh. Mamaya, kain ulit kayo. Ganyo nga naman kumain kanina eh, no? Okay, magsasahing lang at para sabay-sabay tayong kumain, no? Sayang at naubusan ako ng kape. Sarap sanang pagmasdan nung nung tanawin dito habang humihigop ng kape. Medyo naharangan nung dito, lipat tayo. Yan, dito tayo sa medyo una-una. Para mas kitang-kita natin. O, diba? Mas maganda ang view. Yan natatanaw natin yan, yan din yung natanaw natin dun sa may 7 Up Hills. Kaso medyo mas malayo yung Laguna de Bay, hindi gaanong makita. Dito, mas mataas, medyo mas malayo, kaya kitang-kita na natin. Ewan ko kung kita sa camera, pero natatanaw ko dito mismo yung windmill farm dun sa Pililla. Sarap ng hangin. Pagka talaga nasa bundok ka, wala pa nga isang oras, magbabago na agad yung yung panahon eh. O ayan, medyo umiitim-itim na naman dito sa parting kaliwa ko. Enjoyin muna natin tong place. Butit nakita nga natin ang ganda at pinagbigyan tayo. Ano, nag-uumatungal? Ha? Kakain ulit, no? Basta ka lang, wait lang. Oh, wait lang, ito na! O, sino nasa dulo? Jarvis. Mamaya ka, Jarvis. O, itong pinakamarami kay Mocha. Oh, Kopi. Laging pinanguhuli ko talaga ito si Jarvis eh. Marunong mag-intay naman yan eh. Oh. Ubus yan, ha? Pag may natira, edi tago ulit. Hintay-hintay ako kaninang kumulo. Bakit parang ang tagal niyang kumulo? Nung pagtingin ko, wala na palang apoy. Yun pala, naubusan na tayo ng butane. Lagi naman ako may dala. Yung butane nga pala, kung makikita nyo, or bibili kayo sa mga grocery, supermarket, mahal talaga. Mga 90 pesos, minsan iba 100 pa nga, or 80 pesos. Pero ako, sa Shopee na ako mo order. Kasi mas mura, parang 41 to 47 pesos ang isa. So pagka meron doon kayo nakita ang isang seller na wholesale ang bentahan, syempre mas mura yun. Bumibili agad ako ng mga siguro, ng 8, para na sa ganon, libre na yung shipping. Tapos, sa tuwing alis ako at matagalan tayo na hindi uuwi, may baon na agad ako na 4 na reserba. Tapos syempre, may na rin nakalagay dito mismo sa butane stove. Ubus yan ha. Pinagbigyan ko na kayo, pangalawang kain nyo ngayon yung araw. Ayaw na ba? Si Jarvis ang kakain yan. Ubus na ba sa'yo, Jarvis? Ikaw naman, Kopi, lipat-lipat ka ng kakainin, tapos ibibigay yung iyo kay Jarvis. O ito, bigay ko kay Jarvis. O, ubusin mo yan. Ubusin mo yung iyo, ubusin mo. Kopi, ubusin mo yung iyo. Ano, tubig? Tubig. Inom ng tubig. Madaming tubig, ha? Okay na, ha? Saka na. Inuubos na rin pala. Ano ka, may tira pa kayo, eh. Sino umubos? Ikaw ba ang umubos niyan? Kopi? Oh, very good. Ubos. Hugasan na lang to. Etong ulam natin ngayon, luncheon meat. Ito ay nakita ko lang din sa Shopee, which is ang pangalan niya ay Mr. Squirrel. Ngayon lang ako makakakain ito kasi ang mga natikman ko ng luncheon meat, yung spam. Kaso, mahal na ngayon. Dati, nung bumibili pa kami noon, nasa 80 pesos pa lang yun. Ngayon, nasa parang 200 pesos na ata. Yung isa pa, yung jamonilla. Meron pang isa, ano nga ba yun? Ayun, yung mga pang Korea na luncheon meat, like yung lote, ang dami nun, iba-iba. Pero yun, mas maganda yun kasi halos nasa 100 pesos lang din siya or 90 pesos, mga ganun. So ito, yung maliit na version is nasa 80 pesos yata to. 80 nga ba? Or parang 60 pesos lang yata. Tapos yung mas lumaki dito, yung normal na size, which is nasa 340 grams, is nasa 90 plus. Halos kasing presyo lang din ng mga Korean.
Ito naman is 198 grams. Eh dahil mag-isa lang naman ako, eh di ito na lang maliit ang in-order ko. Ang bango niya ha. Mabibinyagan ng ating bagong chopping board. Oho. Kung di ko man maubos to, lulutuin ko ngayon lahat. Di ba unin natin palabas. Kung may meron ako mabilhan na tinapay, bilihan ng tinapay, di palaman na lang sa tinapay. Ano bang magandang hiwa? Itong pahaba o yung dito? Pag ganito na lang. Ang nagustuhan ko dun sa luncheon meat ng Korean, meron silang takip. May takip mismo yung lata nila. Para sa ganun, may matira ka man, meron kang pantakip. Unlike ng pagka walang takip tapos nasa camping ka, obligado kang lutuin lahat eh. Yan. Yung usual natin ginagamit na pang sangyup yun ang gagamitin natin. Pero sa ganun, non-stick na talaga. Tsaka konting oil lang yung kailangan natin. Mantika, konting-konti lang. Uy, tingnan nyo. Yung mantika, tulog. Paano tayo maglalagay yun? Natulog Ayun. Dahan, baka tumilamsik. Pwede naman siguro sabayin ko na para luto-luto na kagad lahat. Kamay na nga natin, ako lang din naman ang kakain Ang masarap sa luncheon meat, kahit hindi man yan Korean, ay yung seaweeds. Ibabalot mo sa seaweeds tapos kanin. Sarap. Uy, hangin na naman. Ayan na naman, ang tridor na hangin. Oh, beautiful. Napakaganda. Hindi siya sunog, sakto lang. Magulo ha? Kumain ka na. Ako naman ang kakain. Aba. Naiinaman. May tinira ka pa nga kanina. Okay, kain time. Ginagawa ko seaweeds tapos etong luncheon meat. Balot mo. Tapos kasusubo ng kanin. Yung lasa ng luncheon meat na nabili ko, same lang din ang lasa ng mga binibili ko dati. Ayos parehas lang. Tikman nyo. Naiya pa. Wala ko, di ko mauubos lahat yan. Good. Thank you Lord, the blessings. We learn by breaking every rule. Ooh, all these memories. Take me to the place where I come from. The only place that I really belong. Oh, sometimes this road can be so long. Back to you. Ooh. Katapos kong kumain, niligpit ko na rin yung mga gamit at pinalakad-lakad ko na rin si Mocha at saka itong si Kopi. Nang sa ganun kung iihiman o tatay, makaraos na sila. Okay na. Ako, maambon pa ata. Kung kailan bababa na kami saka naman bubuhos tong ulan. Okay na ha? All goods na. Butit bago man umulan, nakapagligpit na ako. Talagang mabilis magbago ang panahon dito. Alam niya, biglang uulan pa agad Kung kailan plano na namin bumaba nakahanda na yung lagayan ni Kopi tsaka ni Mocha Yun dito. Isa dito sa harap ko, isa sa likod. Tapos si Jarvis ay palalakarin ko na lang. At yan naman ang adventurer sa 5 Lakad tayo? Puntahan natin yung batis? Ha? Sige, puntahan natin para ma-exercise tong mga to. Mabilis lang naman tayo Para makita lang naman natin yung sinasabi ni Sir Paul. Sana wag naman tayo abutan ng ulan. Wag ka munang umulan. Ready na si Mocha Si Kopi naman dito sa harapan ko. Dito Kopi. Bilis. Para lahat kasama. Tsaka lalong hindi ako mahirapan at pagka itong tatlo ay pinaglakad ko, sigurado magpapabuhat lang din tong 2 babae na to. Si Jarvis lang talaga yung masipag sa mga ganto-ganto Etong nasa likod ko, ito yung una kong gamit ng kay Kopi. Malaki. So bumili ako ng isa. Ito naman ay yung large. Yung nasa likod ko, XL. Mas malaki talaga si Mocha kaysa kay Kopi. Okay na. Tara. Okay, maglakad na. Tara, bili. Hanggat di pa ng ulan. Dahan-dahan lang. Tingnan nyo
Masyadong excited naman tong isang to, oh. Daan! Alam niya kayo, iniiwanan mo na naman ako. At dalawang labit ko, oh. Mukha okay ka lang dyan? Ha? Okay ka lang? O, tingnan yung dadaanan muna natin mamaya, oh. Ayan, puti ka na yan. Pambungad. Pero kaya yan. Uy, dito, hindi dyan. Dito, bababa tayo dito. Bababa tayo dyan. O, teka lang. Jarvis, napakalikot naman. Dito! Ano ka ba? Iihi muna. O, sige, umihi ka muna. Ano, okay na? Nakaihi ka na? Dito! Ang kulit. Tamo, napaka-energetic, oh. Kaya kailangan bawasan ng ano nito, energy. Dito, bababa tayo dito. Oh, yan, baba dyan. Saan ka pupunta? Dito. Palang niya ka. Ako talaga mapapagod sa'yo, eh. Pagka ganito sobrang energetic yung kasama mo, ama. Talagang kailangan bawasan ng energy nito. Dahan-dahan. Palang niya ka, talagang madaling-madali, ah. May daan naman papunta rito. Kung ibababa yung sasakyan, hindi ko na ibaba. Mabuti na yung maglakad na lang kami. Dahan-dahan lang. Walang joke ka naman. Dahan-dahan lang. Talagang camper dog ang datingan nitong isang to, eh. Oh. Doon na! Kung ano pa hinahanap mo. Walang joke talaga. Hoy! Kasi saan pa yung susuot? Punta ron. Dumaretso ka. Ano ka rin, oh? Okay ka lang dyan, Mocha? Saan to susuot? Ay! Wait lang! Tama, palipat-lipat ka ng linya. Ayun, yung tuktok namin. Dito na kami sa baba. Oh, ihi na naman. Lahat na lang, inihian mo. Ginawa mo ng teritoryo. Tara na. Dahan-dahan, Jarvis! Pakalang niya ka. Dahan-dahan lang. Hindi naman tayo yung tipong nagmamadali. Oh, energetic, eh. At gusto lang din namin makita yung ano, yung batis na sinasabi ni Sir Paul. Dahan-dahan lang, dahan-dahan. Di ko alam kung nagmamadali dahil natatae at saka naiihi. Tama lang na pinauna ko ng pumupo at saka umihi itong dalawa. Ano, Kopino? Ano mo ka, ano? Okay na. O, dahan-dahan lang. Ano niya ka? Ano yung tawag ka sabing dahan-dahan, ha? Ang kulit mo, ha? Meron daw ditong hagdan na pinagawa si Sir Paul. Uy, wag ka na dyan naman na dyan. Dito tayo. Ito. Yung hagdan nga. Baba dyan, baba. O, dahan-dahan lang, dahan-dahan, ha? Sinabing dahan-dahan. Yun, naririnig ko na ngayon ano, yung agos ng tubig. Dahan-dahan, sige. Uy, Mocha, kamusta? Okay ka lang? Hirap ng dami. Kasama, tapos solo lang ako. Natingin si Mocha kayo. Oh, ba't tumaas pa? Baba na! Ba't tumaas ka? Baba! Diretso tayo dyan! Dahan-dahan, diretso! Ito na yung dulo yata ng hagdan. Hindi ko lang alam kung gaano pa kalayo. Tingnan natin kung may dugtong pa yung hagdan. Dahan-dahan lang, Jarvis, ha? Ayun, may dugtong pa. Butit pinagawa ni Sir Paul ng hagdan to. Hindi nga naman tayo gaanong mahihirapan at nangangamba na baka bigla tayong madulas dito. Huwag lang kung ano-anong inaamoy-amoy dyan, ha? Sige! Mocha! Pagkatapos ng pangalawang part ng hagdan, ito na yung pangatlo. Nakikita pa akong hagdan na sementado. Asan na to siya? Hoy, Jarvis, dahan-dahan lang. Dito ka lang sa tabi. Uta mo, nangunguna na naman. Dahan-dahan lang. Madulas yan, ha? O, madulas yan, madulas. Dito ka. Hoy! Nasaan ka na? Dito lang sa tabi. Mas mahirap na sitwasyon ko kasama ko. Harap at likod. Ikaw lalakad ka lang ng lalakad. Ayun na. May batis na. Ito na. Nakikita ko na. Ayun ang batis, oh. O, tara. Sige, baba. Yes! Narating namin ang batis. Harap naman dito, ang lamig. Ingat nga lang at
medyo masukal. Ah, yun. Ang ganda, parang pool. Pwede kayong maligo dito, oh. Oh. Alam mo, parang swimming pool, oh. Ganda. Yes, narating naming 4. Ang sinasabing batis dito sa Maple Campsite. Tara dito. Tama, nagyayaya na kagad pabalik. Nakakita ng tubig eh. Akala niya maliligo ulit siguro. Tayo balik ng ulit at baka tayo biglang ulanin dito. Tara na, tara na. Oh, dahan-dahan lang. Mocha, okay ka lang dyan, Mocha? Kita mo naman sa likod, di ba? Ang ganda, no? Tara na. Tapos na ang ating adventure at nabawasan na ang lakas ni Jarvis. Ayun, teka lang. Dahan! Sabi dahan-dahan lang. Sabi ko sa'yo, dahan-dahan lang ha. Dahan-dahan lang. Yung dalawa mong kasama eh. Oh. Sige, tara. Tamo, yan ba yung dahan-dahan? Walang niya ka. Nagmamadali ang walang niya. Teka lang! Pinapagod ako nito ni Jarvis. Walang niya to. Teka lang! Tama nga na, dapat si Jarvis ang muna ang isama ko. Pagka ganitong adventure, pag si Jack, nako, lalo na ako nagkandaleche-leche. Alam mo ka, ano? Halika rito. Sabi ko sa'yo, dahan-dahan na. Pinapahabol mo ako kay palabas at mabilis ka eh. Ha? Makinig. Nga ka. Ang taas-taas pa niyan eh. Pinapagod mo ako maigi. Dahan-dahan lang. O tara. Doon, hindi. Wait lang, Jarvis. Papahinga lang ako. Pagka kung sasagaan dyan. Ano yan ito, Jarvis? Grabe ka, Jarvis. Hangin. Ayun, mahangin. Nakalakit na kami dun sa pinakataas ng hagdanan. Isang akyatan na lang to. Papunta rin sa tuktok. Ayun na lang, oh. Konti na lang. Ayun, umaambon pa nga. Wait lang, wag ka muna umambon. Hintayin mo muna kami makarating sa tuktok. Okay ka lang dyan? Okay lang kayong dalawa. Ako lang napapagod, tsaka si Jarvis. Wait lang. Pahinga lang konti. Pag sinabi kong dahan-dahan lang, ha? Nga ka, napapagod ka na rin, pati ako eh. Oh, isang akyatan na lang to, tara. Oh, tara. Dahan-dahan lang, huwag kang manakbo. Lakad lang, lakad. Nga kayo, maambon na. Dito na rin kami sa wakas. Tuyot na tuyot yung lalamunan ko ba? Wait lang. Oh, halika rito. Oh, wait lang. Huwag magulo. Teka lang, para ko himatayin na ba? Tubig. Tubig ka ba? Wait lang ha. Oh, tubig mo, Jarvis. Kala mo nauho itong dalawang to ah. Kala mo napagod kayong dalawa. Kala mo lang yon. Pero pagod talaga sila. Para kung hihimatayin na ba? Pahinga muna. Nabakas. Yung hapong-hapo kanina okay na. Nakapagpahinga na. Okay ka na rin, Jarvis? Parang wala lang ah. Yung dalawa talagang wala lang at di naman napagod tong dalawang to eh. Okay lang. Talagang pag-adventure, ikaw talagang maaasahan ah. Talagang iniiwan mo ako ah. Asya tayo magpapaalam na sa Maple Campsite na to. At kung tatanungin nyo nga pala ako kung magkano yung binayaran ko dito, which is discounted price ha. 450, parang nasa 500 pesos din, ganun. Tapos kung halimbawa kayo naman ay gusto nyo mag-moto camping, syempre mas mababa yung presyo nun. Kasi wala naman kayong malaking sasakyan na ipapasok tulad nitong tuktok. Paalam na sa Maple Campsite na to at ang tatahakin pa natin palabas ay medyo challenging pa rin. At medyo malayo-layo pa yung susunod nating camping site.
which is 148 kilometers. At dahil yung pupuntahan naman natin camping site ay madadaanan naman din yung bahay namin, eh dadaan na rin muna ako. Nang sa ganon, etong si Jarvis at saka etong si Mocha ay iiwan ko na muna. At yung dalawa naman ang isasama ko para sa susunod nating Tuk Tuk Life Camping Adventure. Teka lang, nagpasan muna natin tong putik na to, unang pasada. Okay, let's go! Ride safe and stay safe sa inyo lahat. God will always provide. You Aywa! make me